Ang prestihiyosong pandaigdigang paligsahan sa floristry. Malapit nang magbukas. Na dapat banggitin ay, matagal nang nawala sa eksena. Ang higanting florist na si Jiang Li. Kumpirmadong magiging pangulo ng hurado sa paligsahan na ito. Bilang kampiyon na defending, maaari bang muling magtagumpay si Hu Zicheng at patunayan ang sarili sa harap ng dati niyang guro? Abangan natin. Bakit? Ginoo, dalhan mo ng bulaklak ang girlfriend mo. Mga bagong rosas na yon. Siguradong magugustuhan niya. Ek, tingnan mo ang mga carnation na ito. Pinakamaganda para kay mama. Hindi na kailangan. Kulay. Hindi ko akalain na makikita ko ang kulay. Dahil sa kanya. Mga bulaklak na ito. Ikaw ang nag-ayos nito, di ba? Boss. Maganda, di ba? Kailangan ito para sa panliligaw. Gusto mo bang kumuha ng isang bouquet? Walang kaayusan sa kulay. Walang pangunahing at pangalawang kulay. Hindi mo ito may tuturing na likha. Sa pinakamababa, isang tambak ng walang kaluluwa ng mga halaman. Sino ka ba? May sakit ka ba? Bakit mo sinasabi ang ganyan tungkol sa mga bulaklak ko? Nagtuturo ako sa iyo kung paano igalang ang buhay. Kung mahalaga pa rin sa iyo ito bilang buhay. Alam ko kung may buhay ang mga bulaklak ko. Ako mismo ang nakakaalam. Sila, bawat isa ay buhay na inaalagaan ko ng buong puso. Kung ayaw ng Ginoo, wag na lang bumili. Wag mo nang istorbohin ang negosyo ko. Buhay. Kaluluwa. Maliit na kapatid na babae. Mas maganda ang bulaklak. Ngayong gabi, sasamahan ang mga kapatid na uminom ng kaunti. Mga bulaklak sa tindahan. Sagot ng kuya lahat. Pasensya na. Dito lang ako nagbebenta ng mga bulaklak. Alam mo ba kung sino kami? Sa kalye na ito, may sasabihin kami ng mga kapatid ko. Sino mang hindi makikinig? Mga kuya, pakiusap naman. Isa lang akong maliit na negosyante. Hindi madali. Tumigil ka na dyan. Gusto kitang samahan ngayong gabi. Anong ginagawa niyo? Ano ba kayo? Mahal kong maliit. Binibigay mo ang mukha mo, ha? Ayaw mo nang magpakita ng galang, ha? Sino ka? Paano ka makikialam? May nanakit na. May nasawi na. May dugo na. Anong gagawin natin? Magpapasok ba tayo ng reklamo? Ikaw. Maghintay ka lang dyan. Hindi pa tapos ang bagay na ito. Naku, Hu Zicheng. Siya ang master ng flower arrangement, Hu Zicheng. Hindi kaya. Ang galing niya talaga. Hu Zicheng. Yung henyo sa larangan ng bulaklak. Isang tambak ng walang kaluluwa ng mga halaman. Ay si Ginoong Huo na kilalang kilala. Bakit? Sinira mo ang aking pwesto para maranasan ang buhay. Ngayon, tinatakbuhan ang mga tulisan. Gusto mo bang maging bayani ng lungsod? Pumunta ka sa kumpanya ko. Maging katulong ko. Maging katulong mo. Ano ang gagawin? Magdala ng saa at maglinis. O ipagpatuloy mo ang pang-aalipusta. Sa aking mga gawa. Hoy, Hu Zicheng. Saan ka na naman pumunta? Tumawag sa akin ang EC department. Sabi mo, nasa night market ka. Nakatrending ka dahil sa away. Alam mo bang malapit na ang kompetisyon? Ano mang negatibong balita ay? Kailangan kita. Sabihin mo na agad. Kailangan kong magising ng maaga bukas para mamili. Unang beses kong magbenta sa kalsada. Noong pumanaw ang mga magulang ko. Ikatlong araw. Noon, mas kawawa pa ako kaysa sayo. Gastos.
Pumunta sa sementeryo para kumuha ng mga inialay ng iba. Na natira, mga pambalot, na nahukay sa basurahan. Hindi katulad mo. Sa kahit anong paraan, alam mo pa rin gamitin ang makukulay na laso. Kaya naman, ngayon ay matagumpay ka na. Kaya't balikan mo ako at kaawaan. Hindi. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataon. Upang makapagsimula ka sa internasyonal na paligsahan ng bulaklak. Na pagkakataon. Bukas ng umaga, alas 9. Araw ng araw na bulaklak. Naghihintay ako sa iyo. Kapatid na si Kui. May kaunting ipon ang mga magulang. Humiram kami ng kaunti sa mga kamag-anak para sa gastusin sa operasyon. Nakaipon na kami. Ikaw, huwag masyadong mag-alala. Magtrabaho ng maayos. Alagaan mong mabuti ang bunso mo. Ginoong Su. Ito ang gastos sa pagpapagaling pagkatapos ng operasyon. Buwan ng gastos. Humigit kumulang 30,000. Kailangan mong magpahinga ng hindi bababa sa 6 na buwan. Pandaigdigang paligsahan sa pagsasaayos ng bulaklak. May premyong 500,000 piso. Pangkalahatang gastos sa medisina ng tatay. Teka, tingnan mo ito. Nasa balita ka. Ang mga kapatid na ito ay marunong sa mga sikat na panggagaya. Eksena ng away sa night market. Mas drama pa kaysa sa web series. Gusto umangat sa mukha lang. Babaeng materialista. Naiirita na ako. Huwag na kayong magalit. Baka naman. Bagong endorser ng Sunshine Floral, paprep na. Sa wakas, nakuha na ang sikreto ng daloy. Yung batang Ho. Talaga namang hindi makapaghintay. Ho si Cheng, sabihin mo sa akin. Ano bang nangyayari? Sa isang gabi, lahat ng presyo ng stocks ng kumpanya ay naapektuhan. Maliit na bagay. Kagawaran ng EMC. Aasikasuhin ito. Maliit na bagay. Para sa iyo, para sa nagbebenta ng bulaklak sa kalsada. Ipinahamak mo ang sarili mo. Tawag mo bang maliit na bagay ito? Sino ba talaga si Sumukui? Huwag mo akong sabihan. Nahulog ka sa kanya. Kinlan Yu. Ikaw ang pinakamagandang kasosyo ko. Pero hindi ikaw ang aking tagapag-alaga. Aking pribadong usapin. Wala kang karapatang makialam. Pribadong usapin. Hu Sicheng. Ang Sunflower Floral ay ang aming pinagsamang pagsisikap. Ngayon, para sa isang hindi kilalang babae. Nasa panganib ang aming pagsisikap na nahaharap sa krisis. Hu Sicheng. Nakita ko na. Maging kalmado ka. Aayusin ko to. Naniniwala ako na ang malinis ay malinis. Pero huwag mong istorbohin ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala. Sinatanggap ko ang imbitasyon mo. Pupunta na ako sa kumpanya. Maganda. Aayusin ko para sa'yo. Ang pinakamahusay na pagsasanay. Gusto kong makasama ka. Para makuha ang kampyonato sa paligsahan ng flower arrangement. Para makita ng lahat ang aking kakayahan. Kumusta? Ako si Sumukui. Gusto kong makipagkita kay Ginoo Ho. Ikaw si Sumukui. Ako ito. Nandito ako para kay Ginoong Ho. Naka-schedule na kami. Abala si Ginoong Ho sa pagpapahalaga ng kumpanya. Hindi siya isang tool para sa mga ordinaryong tao. Ang resume mo mula sa night market. Hindi sapat para makapasok sa Sunshine Floral. Maging intern, hindi mo maabot. Pasensya na. Sino ka bang leader? Ginoong Ho. Nagpadala na sa akin ng imbitasyon para sa pakikipagtulungan. Siya pa rin. Hindi siya ang may kapangyarihan. Ikaw. Papasukin mo siya. 3. Sumunod ka sa akin. Tingnan mo. Kung walang problema, pirmahan mo na. Maganda ang sahod. CJ, nakapirma na. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang pag-isipan mo. Ang aking katulong, hindi madaling maging. Kahit gaano pa kahirap, mas mahirap pa bang magtinda sa labas, sa ilalim ng araw at ulan. Nakapirma na. Maganda. Ngayon, unang gawain, bago matapos ang trabaho, ayusin ang lahat ng pangalan ng mga bulaklak sa Latin.
at ang kanilang pamilya. Nang maayos, ibigay mo na sa akin. Ano? Paano pwedeng mangyari to? Paano? Hindi kaya. Pwede kang mag-resign. Para kang sadyang nagpapahirap. Ayoko na. Tingnan ang ikapitong talata, ikatlong pangungusap. Kung ang ikalawang partido ay magpapahayag ng pagwawakas ng kontrata ng isang panig sa panahon ng kasunduan, kailangan itong magbayad ng 500,000 yuan bilang multa. 500,000. Niloloko mo ako. Ito ay sa iyo. Sariling nagdala. Ay, ikaw. Ginoong Hu. Hindi maganda. Ang agarang order mula sa ADB. Ang tema ay kasiyahan ng unang pag-ibig. Ngunit, tumanggi silang magbigay ng kulay na sanggunian. Anong ibig sabihin nito? Sabi niya, gusto niyang subukan ang kakayahan ng kumpanya namin. Kung hindi siya masaya, ay magwawakas ng kontrata. Kailangan ko ng karanasan. Napaka-ekspertong florist. Pero hindi ko nakikita ang mga kulay. Ako. Dumating ako. Hayaan siyang subukan. CJ. Itapon na. Tiningnan mo ba talaga ng mabuti? Banal. Karaniwan. Parang sa gilid ng lungsod at probinsya. Mga bulaklak na palamuti sa pagbubukas ng studio. Ngayon, makinig sa aking utos. Sa Ariyaji, ikatlong hanay, kunin ang 3 piraso. Lemon minor. Tulip. Mag-ingat. Tiyakin na ang mga bulaklak ay bahagyang bukas. Ikalimang hanay ng busy zone. Kumuha ng 5 piraso ng berdeng rosas. Dapat makapal ang mga talulot. Dapat puti at berde ang kulay. Ikatlong hanay ng tea zone. Ngunit, ang mga ito ay bagay na bagay kapag pinagsama. Gawin mo ang sinabi ko. Magsimula na ngayon. Makinig ka sa utos ko. Sa kaliwang kamay, hawakan ang 3 tulip. Sa hindi pantay na tatsulok na anyo. Ang pinakamataas na isa ay nakaharap sa direksyong alas-on. Sa kanang kamay, hawakan ang 2 berdeng rosas. Ipasok ang filler sa kanang bahagi ng puwang. Sandali. Sandali lang. Ang bilis mo. Kahit ang ganitong kasimpleng utos di mo pa rin masundan. Ang utak mo at kamay mo. Nakahihiwalay ba sila? Relax ang pulso. Bukas ang bibig ng tigre. Ganyan lang. Ngayon, idagdag ang wind chime. Hayaan itong dahan-dahang bumaba. Parang talon. Tandaan, ang mga bulaklak ay may buhay. Kailangan mong talagang maramdaman ang mga ito. Huminga. Kumusta na ang mga bagay? Huwag mag-alala, Ginoong Hu. Nakipag-ugnayan na ako kay Director Liu ng ikatlong ospital ng lungsod at nailipat na ang ama ni Gyanhi. Su, sa rehabilitation ward. Ang plano sa medisina ay ang pinakamainam din. Maganda. Patuloy na bantayan. Ngunit, huwag na huwag siyang papahintulutang malaman. Naiintindihan. May talento siya. Huwag siyang maabala ng mga bagay sa bahay. Kailangan ko siya, na nakatayo sa tabi ko nang walang ibang iniisip. Alam mo naman, na mas malinaw ka kaysa sa aming lahat. Ngunit bakit? Hindi ka kumikilos ng personal. Dahil kailangan ko ng isang katulong. Na maaaring maging katulad ko. Yung tao na maaaring maging mata mo. Pinuno. Sa Flying Capital, sa wakas ay pumayag na sila. Nais ni Lucia na makipagkita. Napakahalaga nito para sa aming susunod na financing. Kailangan mong makuha ito. Itatakda ang oras ngayong gabi. Naintindihan ko. May dinner meeting mamaya. Sama ka sa akin. Ayoko pumunta. Hindi ito trabaho ko. Bakit kailangan akong pumunta? Dahil ikaw ang assistant ko. Dahil kailangan kita sa tabi ko.
Si Xiaokui, ikaw nga talaga. Senior, matagal na tayong hindi nagkita. Ginoong Lu, maupo ka. Hindi ko inasahan si Ginoong Lu, at ang aking katulong. Kilala na siya. Higit pa sa pagkakakilala. Si Xiaokui ay may pambihirang kakayahan sa kulay. Siya ay isang nangungunang talento na pinili ko noong kolehiyo. Sayang. Parang mas gusto niya na maranasan ang buhay. Totoo nga. Kulang lang siya sa karanasan. Ginoo Lu, aalis muna ako para tumawag. Nandito ka lang. Samahan mo muna si Ginoo Lu sa usapan. Xiaokui. Seryoso nga. Hindi ko inasahan na makikita kita sa ganitong pagkakataon. Sa iyong talino, paano ka magiging katulong ni Hu Sicheng? Ang taong ito, napapalibutan ng chismis. May malalim na pag-iisip. Hindi ka bagay dito. Kapatid, kumikita ako ngayon gamit ang sarili kong kakayahan. Ayos lang. Noong nakaraang mga araw, nakita ko ang balita na nakipag-away siya sa night market para sa'yo. Nakita ko iyon. Si Xiaokui, kumusta ang kalagayan sa bahay mo? Alam ko na lahat. Huwag mong hayaan na pera ang sumira sa'yo. Yung alok na binigay ko sa'yo nung graduation, laging valid. Pumunta ka dito. Sisiguraduhin ko. Hindi ka na pwedeng manakawan muli. Senior, naintindihan ko ang iyong mabuting hangarin. Pero, si Ginoo Hu, hindi siya yung tao na iniisip mo. Ginoo Hu, tapos na siyang magkausap sa telepono. Akma lang. Katatapos ko lang. Pinipilit si Xiaokui na magpalit ng trabaho. Sa huli, palagi namang nagpapakita ang mga babae na medyo may masamang reputasyon. Senior Lu, kumikita ako gamit ang aking mga kamay. Tinatawag itong pagpapakita sa publiko. Kaya ang ibig mong sabihin, dapat ang mga babae ay nagtago sa bahay. Umaasa sa limos ng mga lalaki para masabing may magandang reputasyon. Pasensya na. Ang perang kinikita ko, mas malinis kaysa sa iyong isip. Malinis? Yung kaunting malinis mong pera, sapat na para bigyan ng ilang araw ang iyong ama. O sinasabi mo ba, na umaasa ka, kay Ginoong Hu, para sa iyong espesyal na pag-aalaga? Saka lang kayo magkakaroon ng karapatang tumayo dito. Makipag-usap sa akin. Tumahimik ka. Ginoo Hu, anong ibig sabihin nito? Binubunyag mo ang saloobin mo. Nainis at nagwala ka. Magkano ang sweldo niya? Sapat ba ang gastos? Iyan ang iniisip ng boss ko. Huwag ka nang mag-alala, James. Lu. At saka, itigil mo na ang mga maruming isip. Tara na. Salamat sa iyo. Bakit mo ako pinasasalamatan? Salamat sa pagtulong mong masira ito. Ang muling pagkikita mo at si Ginoong Pagong. O salamat pa rin. Sa pagtulong mong tanggihan ang isang trabaho na maaaring maisahod na 10,000. Alam mong hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko ay, salamat sa iyo ngayon. Ingatan mo ako. Hindi ako nag-iingat sa iyo. Nag-iingat ako sa sarili ko. Ayaw ko na may ibang humahangad sa aking mga pag-aari. Kahit tao. O isang proyekto. Mga pag-aari. Sa tingin mo, ako lang ang tumutulong sa iyo mag-analisa ng kulay. At isang assistant na nag-aasikaso ng mga gawain. Kaya ano ang gusto mong maging ako? Ako. Si Sumukui. Tandaan mo. Mula nang pumirma ka ng kontrata. Kahit sino ka man. O kahit anong mata mo. Ang mga kamay mo. Kahit ang iyong karangalan o kahihiyan, ay para lamang sa akin. Sapat na iyon. Sumpa, bakit hindi ito posible? Ang iyong kamay ay hindi para ilabas ang emosyon. Kung masaktan ka, masakit para sa akin. Hindi mo na kailangang magpanggap na mabait. Kaya ko nang ayusin ito. Mga pangunahing punto sa paggawa ng bulaklak ay nasa lakas ng pulso at ang pakiramdam ng mga daliri, hindi sa pamamagitan ng puwersa. Mayroon kang iniisip. Alam ito ng bulaklak. Wala akong problema. Iniisip mo pa rin. Ang tungkol kay Luzian.
Tulad ng mga ganitong tao na tanging pera lamang ang alam. Ang lalaki na sumusukat sa lahat. Hindi ito karapat-dapat. Huwag kang mag-aksaya ng anumang emosyon para sa kanya. At ikaw, gamitin mo lang ang kontrata at multa upang itali ako sa iyo. Isang uri rin ba ito ng transaksyon? Huwag magpaka-distracted. Ramdamin ito. Sa direksyon ng mga tangkay ng bulaklak, ramdamin sila sa iyong palad. Ang kanilang pinagsama-samang lakas. Ang iyong pulso ang sentro. Hayaan ang lahat ng bulaklak na umiikot sa paligid mo. Tandaan ang ganitong pakiramdam. Bago ka makapag-isa ng mag-isa, huwag umuwi. Sumukwi. Tinanggal ang tawag. Tala ng tawag. Tulungan mo akong maghanda ng isang bagay. Isang bagay na makakapagpahinga sa tao. Ang matagal na paggamit ay nagdudulot ng pag-asa. Kahit na mga ilusyon na langis. Hu Sicheng, ginawa mo ito para sa kanya. Tinanggihan mo ang plano na pinag-usapan ko ng mahigit kalahating buwan. Ano ba talaga ang dahilan mo? Masyadong mataas ang panganib ng planong iyon. Hindi ito angkop para sa kumpanya ngayon. Walang kinalaman sa sinuman. Walang kinalaman sa sinuman. Huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Maaari mo bang sabihin na hindi ka naging ganito ka-indecisive dahil kay Sumukwi? Hindi ka ba may gusto sa kanya? May gusto ka ba sa kanya? Kinlan Yu. Itinuturing lang kita bilang aking pinakamagandang kapatid at kasama. Hindi ko kayang magkaroon ng romantikong damdamin para sa iyo. Magpakailanman. Kaibigan. Kapatid. Noong ikaw ay labis na may sakit at nangangailangan ng nag-aalaga, ako ang nandoon sa iyong tabi. Ngayon ikaw, para sa isang babaeng hindi mo kilala, kailangan mo bang itulak ako palayo? Nakalimutan mo na ba ang sakit mo? Tama na. Ang sakit ko, hindi mo na kailangang ipaalala. Ipinapaalala ko sa'yo, dahil nagmamalasakit ako sa'yo. At ikaw naman, bakit mo iniwan si Sumukwi? Para saan iyon? Dahil sa sakit ko. Kailangan ko siya. Mukwi. Ngayon, itong batch. Kumusta ang kulay ng red rose sa plate you? Sabi ng supplier. Pantone color card. Matapang ang kulay, walang mansa. Pasok sa grade 8 na pamantayan. May iba pa bang kailangan si Ginoong Hu? Kung wala na, magpapatuloy pa ako sa trabaho. Si Skidangi, nababahala ka pa ba sa nangyari kahapon? Nakapagsalita na ako tungkol doon. Kay Sumukwi, siyang may kasalanan. Hindi siya dapat nakikialam sa iyong pribadong buhay. Tungkol sa akin, walang kailangan sa iyong pakikialam. Alam kong mataas ang iyong stress kamakailan. Hindi rin ako makatulog ng maayos. Ito naman, pinabili ko pa talaga ng essential oil ng ilang-ilang mula France. Epektibo ito sa pagpapakalma ng nerbiyos. Subukan mo. Para na rin sa akin. Bilang paghingi ng tawad ni Sumukwi sa'yo. Salamat. Master ng bulaklak, si Hu Sicheng. Tila nagkaroon ng malubhang sakit sa mata. Maaaring magpaalam na sa bulaklakan. Ginoong Gyu, nakalabas na ang balita. Mas maganda ang epekto kaysa sa inaasahan. Magpatuloy sa pagsisikap. Gusto kong malaman niya kung sino talaga ang makakatulong sa kanya. Ano bang nangyayari dito? Ang anggulo ng kuha ng larawan ay malinaw na mula sa loob ng kumpanya. May traitor. Huwag kayong magpanik, lalo na sa ganitong pagkakataon. Hindi tayo dapat magulo. Huwag magpanik, Ginoong Shen, tungkol sa kalagayan ni Ginoong Hu. Maliban sa ating mga matatandang kasama, sino pa ang nakakaalam? Mga kaibigan, wala tayong ebidensya noon.
hindi tayo makakapagduda. Sa sinumang kasamahan. Assistant Sue, naiintindihan ko ng lubos ang damdamin ng mga kabataan na gustong umangat. Ngunit, hindi ito dapat sa mga hindi normal na paraan. Halimbawa, gawing usapan ang pribadong buhay ng boss. Mukhang hindi maganda yan. Ayon sa aking kaalaman, noong mga nakaraang araw, may nangyaring hindi pagkakaintindihan sa pagitan mo at Ginoong Ho. Sasabihin ko ulit, wala akong. Kung sa tingin ninyo ako ang gumawa, ipakita ninyo ang ebidensya. Si Xiaokui, paano mo ito ipapaliwanag? Si Cheng ay para lamang sa akin. Sayang, masyado kang malapit sa kanya. Si General Lu ng Fiction Capital. Sinusubukan nilang hadlangan kami sa pamamagitan ng supply chain. At ikaw bilang personal na assistant ni Ginoo Ho ay nakikipagkita sa kanya ng lihim. Ibinubunyag mo ang lihim ng negosyo. Sumukui, may iba ka pang gustong ipaliwanag. Noong gabing iyon, nandito rin ako. Si Luzian, unang nang akit sa aking katulong. Bakit ka pa nandito at naguguluhan? Mga kaibigan, sa halip na dito, magkaroon ng internal na labanan. Mas mabuting mag-isip ng mabuti. Yung mga reporter sa pintuan. Paano natin haharapin? Kagabi sa silid ng pagpupulong. Nagdududa ka rin ba sa akin, tama ba? Pasensya na. Bitawan mo ako. Hindi ako magpapalaya. Kasalanan ko ito. Hindi ako dapat magduda sa'yo. Kahit isang segundo lang. Makinig ka. Mula ngayon. Ano man ang mangyari. Kahit ano pa ang sabihin ng buong mundo. Ako ay walang kondisyon na maniwala sa'yo. Lumabas ka na. Dumating si Ginoong Ho. Ginoong Ho. Ginoong Ho. Totoo ba yung mga balita sa online? May problema ba ang mata ninyo? Bumaba na ng gusto ang presyo ng stocks ng Sunshine Floral. Magpapasya ba kayong umatras sa floral business dahil dito? Sa mga kasamahan sa media, salamat sa lahat ng nagmamalasakit sa akin. Ang chismis ay humihinto sa mga marunong. Ngunit ngayon, ako ay magsasalita gamit ang katotohanan. Susunod, takpan ko ang aking mga mata ng itim na tela. Batay lamang sa mga salita, mula sa aking katulong. Ginoong Sumukui, narito para sa lahat, na gumawa ng isang floral arrangement. Nervyoso ka ba? Nandyan ka. Hindi ako natatakot. Tingnan mo kung sino yan. Mabilis, itala mo. Nakatutok na. Tatlong puting rosas na fendela. Hawak sa kaliwang kamay. Nakaporma ng letra lay. Tapos na. Idagdag ang dalawang berdeng perlas. Mag-ingat. Isa mataas, isa mababa. Bumuo ng pagkakaiba-iba. Puno. Puwang sa kanan. Tunog. Hindi nakakagulat na siya ay isang master. Napakahusay. Kahit nakapikit. Ngayon, ang galing mo. Salamat sa paghatid sa akin. Tara na. Sandali lang. Sa totoo lang, sabi sa internet. Hindi lahat ay kasinungalingan. Hindi ko mahanap ang kulay ng aking mga mata. Kaya nga, lahat ng ito ay totoo. Nalaman ko na. Ito pala ikaw. Bakit mo ako hinanap para maging katulong? Hindi ko talaga gustong lokohin ka. Pero,
Alam ko. Ako lang ang iyong katulong. Iyong. Hindi ganito. Bakit ka nandito? Maaari mo bang pakinggan ang aking paliwanag? Paliwanag. Ginoong Hu. Kasangkapan. Hindi na kailangang ipaliwanag pa. Nagsimula na akong ginagamit ka. Ginagamit kita para mapanatili ang kumpanya. Ginagamit kita para manalo sa laban. Pero ngayon, gusto ko sanang makuha ulit ang buong mundo. Gamitin ulit ng isang beses. Iling ko lang na manatili ka. Hindi ko mawari ang mga kulay sa mata ko. Pero malinaw sa akin. Kung wala ka, mas nakakatakot ang mundo ko kaysa sa pagiging bulag. Fu Zixing, gusto ko lang itanong sa'yo isang bagay. Kapag tinitingnan mo ako, ano ba ang tinitingnan? Magandang gamit. O si Sumukui? Masakit. Sana'y pakiusap. Huwag kang umalis. Kamay. Ang mga magulang ko, nawala siya sa isang lindol. Noong taong iyon, 16 na taong gulang ako. Nang dumating ako mula sa paaralan, sabi nila, wala nang natira. Mula sa araw na iyon, patuloy akong nananaginip ng masama. Sa panaginip lahat ay kulay abo. Mga sirang pader at mga guho. At mayroon pang, sabi ng doktor, na iyon ay dahil sa stress disorder pagkatapos ng pinsala. Ang utak ko, para sa sariling proteksyon, ay pinili na isara ang kulay. Kaya, nang una kitang nakita, para akong isang taong nalunod, humahawak sa isang piraso ng kahoy. Aaminin ko, sa simula, ang gusto ko lang sa'yo, ay gamitin ang mga mata mo. Gusto kong gamitin ka para matulungan akong manalo sa laban, at mapanatili ang kumpanya na iniwan ng mga magulang ko. Pero sa kalaunan, nagkamali ako. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, na nagbago ang paggamit na ito. Alam kong masama ako. Pero ngayon, puno ang panganib sa kumpanya. Hindi ako pwedeng mawala ka. Ang kwento mo, nakakaantig. Hindi dapat maging dahilan para samantalahin ako. Wala akong ganito. Matutulungan kita, pero hindi bilang assistant. Hindi rin dahil sa awa. Kailangan nating muling itakda ang dapat tayong magkaroon ng pantay na ugnayan. Hindi ako iyong kasangkapan. Hindi rin ako iyong mga mata. Ang lahat ng mga scheme ng kulay. Nasa akin ang huling desisyon. Maaari kang magbigay ng suhestyon. Dapat igalang ang aking hatol. Huling punto. At ito ang pinakamahalaga. Ang kontratang ito na nagkakahalaga ng 500,000 ay dapat ipawalang bisa. Okay. Ginoong Lu. Ito ang pinakabagong balita ng Yangguang Flower Art. Ayan, Gi. Sumukui. Ngayon ay opisyal na siyang bumalik sa trabaho. Binigyan ko siya ng pagpipilian. Siya ito, na hindi niya gusto. Tungkol sa batch ng Europa, ng eksklusibong supply ng Phoenix Feathers at Orchid. Ipagbigay alam na. Simula ngayon, ititigil ang supply ng anumang E-class na bulaklak sa Sunshine Floral. Lalo na sa mga paligsahan na maaaring gamitin. Sa mga ito, lahat ng mga bihirang uri ay si Zixing. Nagka-problema. Anong nangyari na sobrang nagmamadali kayo? Lahat kami, ang nangungunang supplier ng bulaklak sa Europa. Kamakailan lang ay nagbigay sa amin ng isang pahayag ng nag-iisa. Kailangan nating itigil ang pakikipagtulungan. Lahat.
Lahat. May nagtanong ako. Si Lucian ang may pakana sa likod nito. Hawak niya ang kontrol sa mga supplier na iyon bilang eksklusibong ahente sa Asia. Nagsimula siya. Malapit na ang paligsahan. Gusto niyang walang magamit na pondo tayo. Gusto niyang mapahamak tayo. Siguro dahil sa akin. Hindi ito tungkol sa'yo. Agad na ipatawag ang lahat ng mga manager ng departamento para mag-meeting. Tayahin ang epekto. Bukod dito, ibigay mo sa akin ang personal na numero ni Lucian. Manatili ka sa kumpanya. Maghintay ka sa aking pagbabalik. Lucian, ako ito. Ginoong Ho, malayo ang iyong pagdating. Nawalan tayo ng paggalang sa iyong pagdating. Ibigay mo ang iyong mga kondisyon. Diretso pa rin si Ginoong Ho. Saktong-sakto. Ayaw ko rin ng paligoy-ligoy. Hayaan mo siyang bumalik sa aking tabi. Akala mo, sino ka? Ako ang makakapagpasya sa buhay at kamatayan ng kumpanya mo. Ito ay simula pa lamang. Naniniwala ka ba? Sa loob ng 3 araw, maaari kong gawing umalis ang mga kasosyo mo. Kaya, gawin mo ang lahat ng ito. Para lang sa isang babae. Hindi siya isang babae. Siya ang aking hindi makamtan na obsesyon. At ikaw, Ho Si Cheng, ikaw ay isang maliit na bahagi lang sa aking landas patungo sa tagumpay. Isang henyo na hindi man lang makilala ang kulay. Bakit ka nakikipag-agawan sa akin? Anong dala mo para sa kanya? Anong maibibigay ko sa kanya? Huwag na kayong mag-abala pa. Pero tandaan mo, hindi siya isang bagay na pwedeng ipagpalit. Hu Sisheng, magsisisi ka. Ito ay simula pa lang. Ano na? May mga maliliit na hidwaan sa negosyo. Naayos na. Talaga. Kailan ba ako nang loko sa iyo? Si Seng, nasa abala pa rin. Nadala ko ang gatas mo para matulungan kang makatulog. Ihulog mo na. Kamakailan ang dami mong stress. Lagyan mo pa ng kaunting mahalagang langis. Ganito ba? Nakakatulong sa katawan. Salamat sa effort mo. Siguro nitong mga nakaraang araw, medyo napagod talaga ako. Si Sisheng, palagi akong nasa tabi mo. Kahit nawala si Sumukui. Meron pa akong mga kailangang ayusin. Umalis ka na. Abala pa. Bakit ka nandito? Dumaan lang. Naisip ko lang na tingnan. Naghahanda ka bang matulog sa opisina? Medyo nahihilo. Siguro dahil masyado akong pagod kamakailan. Anong nangyari? Anong amoy ito? Ito ay essential oil na ibinigay ni Lanyu. Sabi niya, makakatulong ito sa pagtulog. Paano nangyari iyon? Medyo nahihilo rin ako. Pupunta ako para kumuha ng tubig. Matulog ka na ng maaga. Huwag kang mamatay. Hindi ko kayang magbayad ng penalty. Kailangan ko ng detalyadong ulat ng mga sangkap nito. Mas mabilis, mas mabuti. Medyo kakaunti ang sample. Kung pabilisin natin, maaaring mas mataas ang gastos. Hindi problema ang pera. May isang hiling lang ako. Dapat itago ito. Laging panatilihing lihim. Kinlan Yu, mas mabuting hindi mo ako mahuli na may hawak na ebidensya. Sobrang stress kamakailan. Nagsimula na akong makakita ng mga ilusyon. Gabi na. Hindi ka pa umuwi. Hintayin mong mabawi mo yung kumpanya. Babalik na ako. Masakit ba?
Hindi masakit. Basta makatulong sa'yo. Kahit anong gawin ko, hindi masakit. Huwag ka nang masaktan pa. Ang kamay mo, mas mahalaga kaysa sa kumpanya. Sumukwi, parang hindi na talaga ako makaalis sa'yo. Ano man ang gawin mo, bigyan kita ng 3 araw. Kailangan kong makita ang bagong plano sa pondo. Ginoong Hu, kamakailan lang. Nagpagawa ako ng kapalaran. Sabi nila hindi maganda ang iyong kapalaran. Dahil sa feng shui ng opisina. Itong halaman na ito, makakatulong sa iyong kapalaran. Boring. Meron pa rin. Sabi ng master, yung posisyon ng diffuser mo ay nasa masamang feng shui na lugar. Kailangan palitan. Ayos lang ba? Wala namang. Yung essential oil mo lang yan. Sayang. Basta walang masama sa tao, ayos lang. Bibigyan kita ng isa. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Si Cheng, kahapon ng gabi, dumaan si Sumukwi. May kailangan. Nasira ang iyong diffuser. Bumili ako ng bago para sa iyo. At, ang paborito mong ilang-ilang na langis. Pero, meron na ako. Ito ang binili niya. Hu Sichen. Mas pipiliin mo pang gumamit ng ganitong murang bagay kaysa gamitin yung binili ko mula sa France para sa iyo. Kinlan Yu. Huling beses na kitang sinasabi ito. Ang mga pribado kong bagay, hindi mo na kailangang panghimasukan. Personal na bagay. Isa siyang katulong. Bakit siya makikialam sa iyong personal na bagay? Ako ang iyong kasosyo. Nakasama mong dumaan sa lahat. Nakalimutan mo ba noong ikaw ay may sakit? Tanging ganitong amoy, ang makakapagpatulog sa iyo. Anong alam ni Sumukwi? Alam lang niyang sira ka. Mula ngayon, hindi ko gusto ang amoy na ito. Sobrang proud ka. Di ba? Director Qin, pakipahintulutan niyo po. Kailangan kong mag-ulat kay Ginoo Hu. Sumukwi. Huwag mong akalaing sa pamamagitan ng maliit na paraan. Matatanggal mo na ako. Alam mo ba na si Cheng? Kapag iniwan ako, hindi na ako makakaya. Tama ba? Sa tingin ko, umiwas siya sa ilang nakalalasong gas. At mas mabuting nabuhay. Anong sinasabi mo? Sa imported na ilang-ilang essential oil mula sa Pransya. Bakit ito dapat haluin? Maaaring magdulot ng hindi kilalang sangkap na nagiging sanhi ng paralisis ng nerbiyos. Ginoong Qin, sigurado ka bang nagmamalasakit ka sa kanya? Ako, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kung ipapakita ko ang ulat ng pagsusuri sa mga sangkap, kay Hu Sicheng, ano sa tingin mo ang mangyayari? Ikaw. Ek, kailan ka babalik? Ako, may nangyari dito sa akin. Bakit ka nag-aalala? Parang bumagsak na ang langit. Yung si Sumukwi, mukhang alam na niya ang lahat. Gusto pa niyang sirain ako. Nasira ang relasyon namin ni Hu Sicheng. Gulo sa Sunshine Floral. Matagal ko nang naririnig. Tita, bilis, tulungan mo ako. Nakabook na ang biyahe ko ngayong gabi. Darating bukas. Sumukwi, hintayin mo. Pagbalik lang ng kapatid kong babae. Doon na ang katapusan mo.
Ek, nandito ka na rin. Nasaan si Hu Sicheng? Siya. Nasa Hardin siya. Ang kumpanya ay halos naging isang gulo. May oras pa siyang mag-ayos ng kanyang mga bulaklak. Ipagbigay alam kay Hu Sicheng at sa kanyang mga kasosyo. Magkita tayo sa silid ng pulong sa loob ng 10 minuto. Hindi ako nag-aantay. Kumuha ng 3 sanga ng Silver Lotus. Kailangan ng kulay na purpura itim. Ilagay ang mga ito bilang palamuti sa gitna ng mga bulaklak sa bote. Tulad ng mga bituin sa langit sa gabi. Ang ganda nila. Sige na. Mga bituin sa langit sa gabi. Ginoo, Ginookin. Bumalik na sina Kinruoyan at ang iba. Nasa taas na sa conference room. Papasukin kayo ni Miso agad. Hu Sicheng, nahuli ka ng 30 segundo. Pasensya na. Ang mga bituin sa aking gabi. Medyo mahirap hanapin. Walang paligoy-ligoy. Ang ulat sa pananalapi ng Sunshine Floral noong nakaraang quarter. Ito ang pinakamasamang. Pagbagsak ng presyo ng stock. Pagkawala ng mga pangunahing kliyente. Nasa bingit ng pagkasira ang cash flow. Sino ang makakapagpaliwanag kung bakit ganito ang nangyari sa kumpanya? Ginoong Shen, bilang isang matagal ng miyembro ng kumpanya, ikaw na ang magsalita. Bukod sa masamang pakikitungo ni Luziang, naranasan din namin ang isang hindi kilalang puwersa na umatake sa amin. Ipagpatuloy mo lang, may ilang kumpanya kami, isang pangunahing supplier ng bulaklak sa Europa. Halos sabay-sabay silang nagkaroon. Isang panig ang nagpasira sa aming eksklusibong kasunduan. Nagpasabi ako sa isang tao na imbestigahan. Ang nasa likod ng lahat ng ito ay isang offshore company na nakarehistro sa France, na tinatawag na Deme. Ang pangalang ito, at higit sa 20 taon na ang nakalipas. Sa mundo ng bulaklak ng Chuancheng, isang panandali ang liwanag. Pagkatapos ay misteryoso itong nawala muli. Ang lijayang na bulaklak, ang kanilang acronym, ay eksaktong pareho, at ang nagtatag ng lijayang na bulaklak ay si Jiang Li. Akala mo, si Luzian ay may ganitong kakayahan. Nagtanong ako sa iba, tungkol sa mga chismis mo noon, na si Jiang Li ang nagplano. At ikaw, Hu Sicheng, habang ang kaaway ay nasa pintuan ng lungsod, ano ang ginagawa mo? Ikaw mismo ang nagputol ng ating pinakamahalagang daloy ng pera. Ang pamumuhunan ni Luzian ay para sa kanya. Ibig sabihin, siya ang malas na ito, na nagdala ng sakuna sa aming kumpanya. Sakuna, kung hindi dahil sa kanya. Kami, ngayon, hindi sana kami makakapaglabas ng ganitong sirang ulat sa pananalapi. Totoo, ang krisis noong nakaraang press conference ay si Ginoo Hu at si Giangi Su ang nagsolusyon. Ang grupo ng Baishi at si Luzian. Malinaw na nakatutok sa tao. Hindi gaano mahalaga kung sino ang magiging kasosyo. Kaya, ang solusyon mo ay, para sa isang tinatawag na kasosyo, lubusang mapapahiya si Luzian at ang kumpanya natin. Pinakamahalagang pinagmulan ng cash flow. Duan Ding, Hu Sicheng, hindi ako sila New. Hindi kita kakausapin tungkol sa emosyon. Nagtatanong lang ako sa iyo. Bilang tagapagpasya ng kumpanya, harapin ang mga sabwatan at pang-aapi ng lijayang flower art. Aktibong isuko si Luzian. Ang ibinigay na chain ng pondo. Alam mo ba kung anong mga kahihinatnan ang haharapin mo? Ngayon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, agad siyang tanggalin. Pupunta ako mismo kay Luzian para makipag-usap. Marahil ay may 7% pang tiwala na maibabalik ang sitwasyon. Pangalawa, Ginoong Qin. Mabagal ang iyong impormasyon. Data. Sa iyong paningin, siya ay problema. Pero sa akin, siya ay nakapagtaas ng benta online ng 5 beses sa loob ng isang buwan. Na super benta. Sapat na ba ito para punan ang butas ng Bais Group? Ngayon, kailangan mo pang mag-alala para sa mga kliyenteng maaaring mapalitan anumang oras. Para despedir ako. Mayroon bang hindi mapapalitan na engine ang paglago? Alam mo,
Alam mo na, sa pamamagitan ng live streaming at mga online influencer. Totoong nakakatulong ito sa panandaliang pag-angat. Pero ang online traffic ay ang pinaka-unstable na bagay. Para kang nagsusugal. Inilalagay mo ang kinabukasan ng buong kumpanya. Maglaro ng sugal para sa isang tindera ng bulaklak. Dala ang peking kasaganaan. Hindi ako nagsusugal ng walang tiyak na panalo. Sugal na walang kasiguraduhan. Dapat mong malaman na si Jiang Li ay nilalabanan tayo para mabili ng mura ang kumpanya natin. Kung mabibigo, sa oras na iyon, huli na ang lahat. Pagbili. Akala mo ba ang tanging interesado sa kanya ay ang kaunting bahagi ng Yang Guanghuai? Kilala rin siya bilang kasamahan ng aking ama noong buhay pa siya. Sa kabuuan, hindi ko siya papayagang makamit ang kanyang nais. Tito Hugh, bago ka umalis, ipinagkatiwala mo sa akin ang pag-aalaga kay si Cheng. Sabi niya may talento siya, pero mahina ang loob. Pero hindi na siya ganun. Hindi na siya isang peke na matibay. Nahanap niya na ang kanyang liwanag. Kumusta na siya? Hindi ka ba niya pinahirapan? Alam mo ba, ano ang tema ng charity wine party na ito? Ano ito? Ano? Ito ay muling pagsilang. Gusto kong ipakita sa lahat kung ano ang tunay na pagbangon mula sa kamatayan. Hindi sapat na may gawa ka lang. Kailangan ko ng isang lalagyan na kayang dalhin ang kanyang kaluluwa. Nukui, handa ka bang maging ang pinaka-perpektong obra ko?是啊，上次多亏了王总介绍。Gong boss, matagal na tayong hindi nagkita. Ang kasama ninyo ay talagang pinakamatingkad na bituin ngayong gabi. Ginoong Wang, sobra naman. Ngunit, hindi siya aking kasama. Siya ay aking muse ng inspirasyon. Ginoong Hu, binabati kita. Nakuha mo na naman ang bagong paraan para kumita. Ginoong Lu, nagbibiro ka lang. Ang sining ay walang halaga. Pasensya na. Nadulas lang ako. Pero, isang likhang sining na nadumihan. Parang wala ng halaga. Tama ba, Ginoong Hu? Ginawa mo to ng sinasadya. Sumukui. Huwag mong akalaing nakipag-ugnayan ka kay Hu Sichen. Natunay kang isang phoenix. Sasabihin ko sa'yo, hindi ko makuha. Hindi rin nila pwedeng makuha. Ikaw, ngayon lang ito. Ito ay para sa kanya bilang kabayaran sa iyo. Siya ay akin. Nakatunghay na asawa. Kahapon lamang, mataas ang tinig na inihayag ni Hu Sichen, na ang simpleng batang babae na si Sumukui ay kanyang nakatunghay na asawa. Ang balitang ito ay agad na nagpasiklab sa buong social media. Kung magpapatuloy ito, hindi na tayo makakalabas ng bahay. May mga tao na gustong guluhin tayo gamit ang opinyon ng publiko. Sinasabi mo ba si Luzian? Yung chismis noong nakaraan din. Bagamat talagang nakakagulat ang pangyayaring ito. Pero, masyadong mabilis ang pagkalat nito. At saka, ang bagay na ito ay hindi naman kasing seryoso na umabot sa puntong karagdagang kasunduan. Ang pangyayaring ito ay simula pa lamang. Ngayon, kailangan nating mag-arte.
na mas makatotohanan. Gusto mo bang makitira ako sa'yo? Dahil may gustong sirain tayo gamit ang usapin ng publiko. Gagawin natin ang tama at totoo. Isara natin ang bibig nila ng tuluyan. Nandito ka. Nandito ako. Yung mga nasa refrigerator. Hatian natin ng pantay. Sa shared na lugar. Huwag mag-ipon ng mga kalat. Ang pinakamahalagang bagay. Walang pinapayagang pumasok ng walang aking pahintulot. Huwag pumasok sa aking silid tulugan at opisina. Huwag mag-alala, Ginoong Hu. Wala akong interes sa iyong teritoryo. Wala akong interes. Iyong mga bagay. Ito ba ay hadlang? Sila ay katulad ko. Ayaw din nila sa linyang ito. Nanay, huwag kang umalis. Lahat ay kulay abo. Mukay. Mukay. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Napansin kong parang hindi ka natulog ng maayos kagabi. Uminom ka ng lugaw. Magandang pangangalaga sa tiyan. Hindi ko inasahan. May ganyan ka palang kakayahan. Hindi ko kayang tumbasan ka. Ginoo. Mula pagkabata, ako ang nag-aalaga sa bahay. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na. Ang tema ng ating healing session ay nagmula sa kagubatan pagkatapos ng ulan. Tingnan niyo ang bulaklak sa kamay ko. Sa liwanag sa gubat, ginamit namin ito, mas. Sabi, muling nag-break ng sales record si Boss Ho. Sa loob ng 3 minuto matapos ilabas ang Linyan Microlife. Maliit na stock na ang natitira. CJ. Halo. Hu Sicheng. Yung. Maaari mo bang tulungan akong kunin ang pajama sa kwarto? Yung kulay rosas na isa. Hawakan mo. Hindi ko naman sinasadya. Ang brutal mo naman. Ano ito? Akala ko. Sa pagitan natin, hindi na kailangang magtago pa. Hu Sicheng. Hindi kita kailanman pinaghihinalaan. Pinaghihinalaan ko. Ito ang mundong gustong saktan ka. May naglagay ng masama sa iyong aromatherapy oil. May kinalaman din ang iyong paningin dito. Dapat sana. Pasensya na.
Hindi ikaw ang dapat humingi ng tawad. Siya. Hindi ko sana sasabihin sa iyo ito. Natatakot ako na makakaapekto sa iyo. Ang pangalan sa card na ito ay ang langis ay ipinadala ko para sa pagsusuri. Natatakot akong mag-iwan ng ebidensya. Kaya, nakarehistro ito sa pangalan mo. Sumukoy. Salamat sa iyo sa pagtitiwala sa akin. Hindi na ako nag-iisa. Si Sisheng. Ako. Kailangan ko ng paliwanag. Hindi ko alam kung ano ito. Si Sisheng. Mas pinili mong maniwala sa isang estranghero kaysa maniwala sa akin. Mula ngayon, hindi ka pinapayagang makilahok sa lahat ng proyekto ng Sunshine Floral Arts. Ikaw, gusto mo bang paalisin ako? Para sa kanya, hindi ko kailanman sinabi kung sino ang nagbigay sa akin ng impormasyon. Ikaw ang laging may laban sa kanya. Ang desisyong ito ay para sa kapakanan ng kumpanya. Isang tao na kayang maglagay ng lason sa kanyang kasosyo. Hindi ko siya mapagkakatiwalaan. Ikaw, lahat ay dahil sa iyo. Sumukoy ako. Sawa ka na ba? Sawa ka na ba? Lahat ng ito ay dahil sa sarili mong pagkakamali. Iniisip mo pa ba si Kinlan Yu? Iniisip ko ang aking ina. 10 piso. Ito ang aking ina. Renminbi nakasulat ng malalaki. Ang paborito niyang tindahan ng bulaklak noong siya'y buhay. Gusto kong pumunta at tingnan. Marahil, makakahanap ako ng ilan. Tungkol sa kanya. Bukas, sasama ako sa'yo. Boss, pwede bang magtanong? Nasaan ang Nightingale Flower Shop dito? Flower Shop. Yung sinasabi mong flower shop. Nangyari na iyan mga 10 taon na ang nakalipas. Matapos ang lindol, nagsimula ng malaking sunog. Wala nang natira. Hanggang ngayon, itong abandonadong bahay. Wala ring humahawak. Ang sunog. Aksidente ba ito? Hindi ito malinaw. Tanging naaalala ko. Noong gabing iyon, napakalaki ng apoy. Maganda rin ang may-ari ng tindahan. Sayang naman. Salamat talaga. Sige na. Inay, gusto kong magtanong. Mama-in-law, may naisa na akong itanong sa'yo. Noong mga 15 taon na ang nakalipas, yung flower shop sa South City na tinatawag na Nightingale. Naalala mo ba? Bakit mo ito tinatanong? Isa akong nakatatanda sa pamilya. Dati, madalas siyang pumunta roon para bumili ng bulaklak. Ngayon, pumanaw na siya. Gusto kong maghanap. Hanapin ang mga kaibigan niya noon upang matupad ang isang pangarap niya. Yung tindahan. Napaka-old. Sinasabi ko sa iyo, huwag nang magtanong. Huwag magtanong. Huwag nang magtanong. Lola, mahalaga ito sa akin. Naalala ko noong araw na iyon. Nagkaroon ng lindol. At pagkatapos ay nasunog ang tindahan ng bulaklak. Donate ang lahat ng pera para sa tulong sa sakuna. Paano natin ito patatakbuhin? Si Hukyang ay hindi nakakuha. Dahil sa hindi tamang tulong umalis siya. Kung hindi ko i-donate ang pera, hindi ako mapakali. Bumalik si Cheng. Ano ang dapat kong sabihin sa kanya? Ako na ang bahalang magbigay sa kanya ng paliwanag. Ang ginagawa mo ay nagiging pasanin lang kay si Cheng. Bokwet. Na nakita. Sabi ni Lola Wang, isang araw bago ang sunog. Nagtatalo ang may-ari ng tindahan at isang babae na may tatuo ng paru-paro sa braso. Ang ingay niyo pa rin, ang lakas pa rin. Tato ng paru-paro. Hu Sicheng, anong nangyari sa'yo? Walang anuman.
Si Cheng, matagal na rin kitang hindi nakita. Hindi ko inasahan. Lumaki ka na ng ganito. Narito ang pagbisita ni Ginoong Jiang. Anong maitutulong ko? Narinig ko ang mga problema ng kumpanya kamakailan. Hindi ako pinabayaan ng iyong ama noong siya ay buhay. Bilang isang nakatatanda, hindi ako pwedeng umupo at magmasid. Ito ay isang maliit na pamumuhunan. 500,000. Para lang ito sa ako bilang iyong master, na magbibigay sa iyo ng kaunting baon. Hindi naman sobra, di ba? Ginoo Jiang. Ginoo Jiang. Salamat sa pagpapahintulot mong makipagkita sa akin, Ginoo Jiang. Lan Yu, huwag kang masyadong mag-aatubili. Kilala ko rin ang iyong ama. Kung iisipin, maaari ka ring ituring na kalahating pamangkin. Ngunit interesado ako. Bakit mo ako tinawag ngayon? Alam ba ito ni Hu Sichen? Hindi niya kailangang malaman. Ginoo Jiang, alam ko, gusto mong mag-invest sa Sunshine Floral. Pero si Hu Sichen, kamakailan lang, niloko siya ng isang babae na ang pangalan ay Sumukoy. Nabulag siya nito. Hindi na makinig sa anumang payo. Yung si Sumukoy, hindi kilala ang pinagmulan. Tanging gumagamit lamang ng mga mapanlinlang na paraan upang linlangin ang mga tao. Hanggat nandyan siya, hindi may iwasang masira ng kumpanya dahil sa kanya. Umaasa ako na matutulungan ako ni Ginoong Jiang. Palayasin mo siya mula sa tabi ni Hu Sichen. Lan Yu, ano ito? Nagmakaawa ka ba sa akin? Nagmakaawa ako sa iyo. Bakit ko naman ikaw tutulungan? Ito ay bulaklak ng sikat ng araw. Lahat ng datos sa operasyon at impormasyon ng kliyente. Naniniwala ako na tiyak na makakatulong ito kay Ginoong Jiang sa pagsusuri ng panganib sa pamumuhunan sa isang tiyak na paraan. Matalino kang bata. Huwag mag-alala. Ang pinakaayaw ko, yung mga ganun, yung mga taong gagawin ang lahat para umakyat sa posisyon. Tutulungan kita para mapalayas ang mga nakakaabala kay Hu Sichen. Sa huli, para rin naman ito sa Sunshine Floral Art. Ginoo Lu, talagang maraming salamat sa iyo. Ang batang si Xiao Kui ay nakatagpo ng isang katulad mong senior. Totoo ang swerte niya sa buhay. Tita, huwag kayong mag-alala, kayo po. Xiao Kui, ako ang pinakahinahangaan kong kaklase. Ang kanyang pamilya ay pamilya ko rin. Salamat ng marami. Nakita ko na. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Napakadali lang. Nabayaran ko na ang tiyuhin. Ang lahat ng gastusin sa medisina sa susunod na taon. Nag-hire pa ako ng pinakamagaling na private caregiver para sa kanya. May isa lang akong kondisyon. Umalis ka kay Hu Sichen. Luzian, napakababa mo. Napakababa ni Sumukoy. Sumukoy, nakatutulong ako sa'yo. Akala mo ba si Hu Sichen? Gaano ka katagal ka nitong mapoprotektahan? Ngayon siya, kahit siya mismo ay nahihirapan na. Ang maibibigay ko sa'yo ay ang pinaka-praktikal. Anong nangyari? Simula pa kaninang hapon, wala na sa sarili. Wala lang. Luzian, hinahanap ka na niya. Anong mga kondisyon ang ibinigay niya sa'yo? Na nagpaakit sa'yo? Akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo? Na ang pag-ibig ay nasusukat lang sa pera at kontrata? Impormasyon. Ginoong Ho, may nangyari sa kwarto ni Ginoong Su. Inutusan niya yung pribadong tagapag-alaga. Hindi niya alam kung bakit biglang nawala. Hindi rin makontak ng ospital. Naiintindihan ko. Ngayon, kailangan mo pa ring alagaan ang naiwang dangal mo. Iiwan mo ba siya mag-isa dyan? Ate Royan, agad, ipadala mo ang pinakamagaling mong medical team na magbabantay ng 24 na oras. Kay Ginoong Su sa sentrong ospital. Lahat ng gastos ay ibabawas sa aking account sa katapusan ng buwan. Ngayon, maaari ka na magpahinga ng walang alalahanin. Samahan mo ako sa paglaban na ito. Ang pangunahing produkto namin ngayon
ay tinatawag na kumikinang na bituin. Ang ganda nito. Gamit nito ay pinakabagong teknolohiya sa pag-embed ng everlasting flowers. Pinagsasama ang Swarovski crystals at ang mga rosas mula Ecuador ng perpekto. Sumisimbolo ito ng Ginoo, may malaking problema. Bakit ka nag-aalala? Tingnan mo nga. Hindi lamang niya kinopya ang aming plano, kundi inihayag din na may presyo na mas mababa sa aming tinatayang gastos ng 3% na ipapamahagi ng buo. Ginoong Hu. Kami ay kinopya. Sa kumpanya, mayroong taksil. Tiyak na ito ay isang internal leak. Ang plano ay bunga ng aming pagsisikap. Paano posible na kopyahin ito ng eksakto? Sobrang tindi ng laban sa presyo ni Jiang Li. Ngayon, puno ang aming inventaryo. Napakahigpit ng aming cash flow. Ngayon ay nasa isang sitwasyon. Si Jiang Li na babaeng ito, napakamababa ng kanyang mga paraan. Si Cheng, hindi natin ito dapat palampasin. Kailangan nating kasuhan siya ng pangangalakal na paglabag. Inutusan ko na ang legal na departamento na maghanda. Ngunit ang ating plano, hindi pa nakaka-file ng patent. Sa legal na aspeto, mahihirapan itong S-define. Ngayon, ang pinakamahalaga ay, paano na ibunyag ang aming plano? Paano ito nakalabas? Ginoong sumukoy. Ginoong sumukoy. Sa kabila ng hindi pa siya matagal sa kumpanya, nakaharap na siya sa pinakamahalagang proyekto ng kumpanya. At saka, malapit siya kay Ginoong Lu ng Flying Capital. Malaki ang kanilang ugnayan. Hindi pwedeng sabihin na ganoon. Hindi kami si Xiao Kui. Hindi ganyan ang tao. Ngunit, ang puso ng tao ay mahirap basahin. Sino ang makakapagbigay ng garantiya? Sa panahong ito, palagi siyang kasama ko. At saka, sino ang makakapagpahamak sa kanyang sariling fiant? Kaya, wala siyang oras at motibo para gumawa nito. Kung wala ang kanyang live streaming project, Sunshine Flower Art, matagal na sanang bumagsak ito. Sino pa ang nandyan? Bakit pa niya kailangan gawin iyon? Na walang dahilan. Tama nga iyon. Sa kabuuan, mayroong trader dito. Dapat itong imbestigahan ng mabuti. At ang pinakamahalaga, ang aming press conference bukas. Paano natin ipapaliwanag itong pag-angkat? Kung gusto nilang maglaban sa presyo, sasamahan natin sila. Dahil si Jiang Li ay napunta na sa kailangan pang magnakaw para talunin ang kalaban. Kaya tayo, may dahilan pa bang matakot sa kanya? Ang Sunshine Flower Art hanggang ngayon, kayo lahat ay naglaan ng maraming pagsisikap. Hindi ako naniniwala na matatalo tayo ng isang plagiarist. Basta makuha lang natin ang grand prize. May makakakita sa atin. Handang mag-invest para sa atin. Tapos na ang pulong. Mukhang hindi nakatulong ang maliit kong regalo. Hindi nito nasolusyonan ang problema mo. Wala akong pakialam sa anumang kumpanya. Wala akong pakialam sa anumang malaking kompetisyon. Ang gusto ko lang ay mawala si Sumukoy sa tabi niya. Magpakailanman mawala. Magandang maganda. May estilo ako noong mga panahong iyon. Ito ang tamang paraan para gumawa ng malalaking bagay. Ngunit, hindi sapat ang plano lamang. Kailangan pa natin ng pagkakataon na makapagbigay kay Hu Sicheng at Sumukoy. Isang pagkakataon na tuluyang masira ang reputasyon. Halimbawa, isang hindi mapapabulaanang iskandalo ng panggagaya. Ang paglipat ng kulay dito ay maaari pang maging mas matapang. Gamitin ang gradient na kulay upang lumikha ng pakiramdam ng apoy ng pagbangon ng phoenix. Naintindihan mo na ba? Naiintindihan ko. Naya akong pinapunta ang procurement department para agad na maipadala ang mga imported na Dutch flame tulips. Si Sishing, Xiao Kui, ito ang inihanda ko. Listahan ng mga alternatibong bulaklak para sa plan ni. Tingnan ninyo, para sa lahat ng posibilidad. Nahirapan ka na. Susuriin ko ito mamaya. CJ, walang anuman. Lahat ito para sa kumpanya. Sige, aalis na muna ako. Sabihin mo kay Jiang Zong, yung ipinangako mo sa kanya. Nagawa ko na. Sabi ni Jiang Zong, hindi pa rin ito sapat. Kailangan niya na mapatanggal si Sumukoy bago ang malaking paligsahan. Ng buong buo. Anong ibig sabihin nito? Sabi ni Ginoong Jiang, masyadong sensitibo ang mga hurado sa mga bulaklak.
Ito ay talagang mahalaga. Kung si Sumukui ay... Kung aksidente kang nalantad sa isang malakas na allergen. Kaya, hindi siya makakapasok sa arena. Mga manonood, katatanggap lang namin ng abiso mula sa komite. Asistang disenyadora ng Sunshine Floral. Ginoong Sumukui, dahil sa biglaang matinding allergy. Hindi makakadalo sa finals ngayon. Ito ang aming punong hurado. Ayan Gi. Jiang Li. Narito, inaanyayahan ang koponan ng EFI na ipakita ang kanilang gawa. Lumabas. Hindi ito possible, hindi ito possible. Jiang Li. Jiang Li. Xiao Kuya. Kamusta ang kamay mo? Sayang naman. Kulang na lang ng isang hakbang. Makakatayo ka na sa entablado. Ang gawa ni Ginoong Jiang. Bakit parang kasing-kasing ng isiplan natin? Si Sir Cheng. Hindi naman siya nanggaya, di ba? Nagsasalita ka ng kalokohan. Aking Xiao Kui. Tingnan mo siya, mag-isa lang sa entablado. Ang lungkot niya. Minsan, kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya pwedeng iwanan sa ere. Una sa lahat, maganda pa rin ang gawa mo. Isa lang. Isa lang ang kulang sa Phoenix Dance 9 Heavens na ito. Medyo kulang lang. Bakit kaya ang pagkakatulad nito? Si Sisheng. Ang bilis mong umusad. Sa tingin ko, ang gawain ito, kahit anong aspeto ay, o sa aspeto ng diwa, ang mga hurado ay may malaking potensyal. Lalo na ang pangalang Nirvana. Para sa iyo, may mas malalim na kahulugan. Nakita kong umuunlad ka. Ako'y natutuwa. Ngunit bilang iyong dating guro, upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan, hindi ko maibigay ang iyong marka. Salamat sa mga guro at hurado. Lalo na, salamat sa aking guro. Ayan Gi. Jiang Li. Ikinagagalak kong matuto mula sa iyo. Marami akong natutunan. Ginoong Ho, maaari bang itanong kung bakit mo iniwan ang mga kinakailangan ng iyong inihandang proyekto at pinili ang alternatibong plano? Ang mga likha ng Yang Guang Huai ni Ginoong Ho ay labis na katulad ng Feng Gujuqian. Totoo ba ito, Ginoong Ho? Madalas kayong kahawig ng mga gawa ng BD. Kumpanya, sagutin mo na, Ginoo Ho. Bakit? Huwag kang umalis, Ginoo Ho. Starshine. Ay, bebek. Lahat ng malalaking kliyente. Lahat ng kontrata ay binawi. Nagmamadali na ang bangko sa utang. At ang mga tao sa board of directors ay nag-aalboroto na. Ito ay mga liha mula sa 10 kasosyo na natanggap ng legal department dahil sa pinsala sa reputasyon ng brand. Humihingi sila ng kabayaran sa atin. Taksil. Plagyo. Pagtanggap ng multa. Ginoong Ho,
Dumating na sina Ginoong Jiang at Ginoong Lu. Ginoong Si, tingnan mo ang sarili mo. Bakit mo pinabayaan ang sarili mong maging ganyan? Hu Sicheng, huwag kang magpanggap na wala. May utang ang Yangguang Floral sa atin. Mga pautang mula sa higit sa 10 supplier. Kabuang 8 milyon. Ngayon, bilang pinakamalaking kreditor, formal naming ipinapaalam sa iyo. Sicheng, hindi ako nandito para pilitin ka. Ako naman, ay nagbibigay sa iyo ng malinaw na daan. Ibigay mo sa akin ang iyong bahagi. Ililipat. Hindi lang ako. Makakatulong sa iyo na bayaran ang lahat ng utang. Kundi mapapanatili rin ang pangalan ng Yangguang Flower Art. Huwag mong hayaang mapunta sa wala ang pinaghirapan ng tatay mo, ng kanyang pagsisikap. Umalis ka na. Mukhang si Ginoong Ho ay ayaw tumanggap ng paanyaya, gusto pa niyang mapilitan. Abogado, sabihin mo sa kanya kung gaano pa siya katagal mabubuhay. Ginoong Ho, ayon sa kasunduan, kailangan mong bayaran ang lahat ng utang. Kung hindi, kami ay maghahain ng petisyon sa hukuman para sa pagkabangkarote ng Sunshine Floral. Si Iskidangi, naghihintay kami ng tawag mo. Matapos ang kalkulasyon, sa kasalukuyan, mula noong, ang may utang na may pangalang Jiang Li bilang pangulo, at ilang maliliit na stockholder, magkasamang may hawak ng kumpanya, kalamangan ng 45% ng mga bahagi, ay nasa kamay ni Ginoong Ho, at ng panig ni Ginoong Shen Yang, nakabuang hawak ang kumpanya, ng 48% ng mga bahagi. Ayan, Gyu. Kin, susunod, ikay dapat nang magpasya. Si Qin Lanyu ay may hawak na 7% ng mga bahagi ng kumpanya. Siya ay isang pangunahing miyembro. Hindi siya papayag na makuha ng Jiang Li ang kumpanya. Si Cheng at ang Sunshine Floral. Ito ay itinayo natin mula sa simula. Hindi ko talaga papayagan na. Ito ay masira ng mga taong may masamang balak. Siya ang pinagmamalaki ni Tio Ho. At ito rin ang aking mahalagang tahanan. Nagpasya ako. Nailipat ang lahat ng aking bahagi sa Ayan, Gyu. Jiang Li. Si Cheng, dito mula ngayon. Para sa iyong kabutihan din sila New. Sa katunayan, ito ay pagsisikap ng iyong ama. Kung mababang karote, sayang ang lahat. Nagpapahayag ng 70. Ang dating henyo sa floral art na si Hu Sicheng ay opisyal nang tinanggal sa lahat ng posisyon sa Yangguang Floral Art. Ang kumpanya ay nasa ilalim ng mga kamay ng isang higanting floral. Ganli ay ganap na namumuno. Isang henerasyong alamat sa negosyo ay tahimik na nagwakas. Boss, nagawa na ang mga bagay. Maganda ang pagkakagawa. Sumukwi, sana'y ikaw ang may kasalanan. Naging ganito ang si Cheng. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nagkaganyan. Qin Lanyu, kumalma ka. Hindi ako makakalmang. Nang mangyari ang insidente, kasama kanya. Siyempre, ikaw ang malas na nagdala sa kanya sa ganito. Ibalik mo siya sa akin. Ibalik mo siya sa akin. Doktor, kamusta na siya? Nakaligtas ang buhay niya. Pero, may hematoma sa loob ng kanyang ulo. Naipit ang nerbiyos. Kailan siya magigising? O kaya, pwede ba siyang magising? Lahat ng ito ay hindi pa alam.
Hindi mangyayari. Hindi niya ako iiwan. Naniniwala ako na siguradong magigising siya. Sigurado. Siguradong magigising siya. Ginoong Qin, dumating ka na. Ek, dumating ka na. Pakiusap, tulungan mo si Cheng. Alam mo pang humingi sa akin. Noong ibinenta mo ang bahagi mo kay Jiang Li. Bakit hindi mo naisip na darating ang ganitong araw? Si Tio Ho bago mamatay, ay humiling sa akin na alagaan si Cheng. Nagsalita ako ng hindi tama. Ngunit simula ngayon, hindi na ito mangyayari. Ito ang bago kong nakarehistrong kumpanya. Ang pondo ay kumpleto na. Kailangan kong muling itayo ang Sunshine Floral Art. Hindi. Ito ay isang kumpanya na mas malakas kaysa sa Sunshine Floral. Sumukoy. Kailangan ko ang iyong talento. Shen Yang, kailangan ko ang iyong katapatan. Inaanyayahan ko kayong dalawa na magsama bilang bahagi ng kumpanyang ito. Mga nagtatag na kasosyo. Sama-sama tayong manghingi ng katarungan para kay Hu Sicheng. Para sa kanya. Tungkol sa iyo. Qin Lanyu. Alam mo kung ano ang ginawa mo. Kami ang pamilyang Qin. Walang katulad mong anak na babae. Tita, hindi mo pwedeng hindi ako alagaan. Sister kita, ha? Pangalan ng bagong kumpanya. Tawag ay Rebirth. Personal kong inilaan ang 1 bilyon. Para sa bahagi, 50%. Natitirang 49%. Kayo ang magbibigay ng technical na bahagi. Suggestion ko, Shen Yang, 7%. 40%. Sa kasalukuyan ay hawak ni Emeth. Sumukoy. Ginoong Qin. Ito. Sobrang dami nito. At saka, ito ay kumpanya ni Hu Sicheng. Hindi ko maari. Hindi ito para sa iyo. Ito ay para sa iyo na bantayan siya. Ngayon, ikaw lang, ang pinakamalapit na pinagkakatiwalaan niya. At ikaw lang, ang may karapatang pangalagaan ang bahagi niyang ito. Hintayin mo siyang bumalik. Gusto mong ibalik ang bahagi na ito sa kanya. O gusto ninyong pareho ang hawak nito. Kayo ang bahala sa desisyon. Ang hinihiling ko lang ay, bilang tagapagpasya ng kumpanya, gusto ko nang magkaroon ng veto power. Ayaw ko nang makita pa, na may mga emosyon na nagdudulot ng problema, na magdudulot ng krisis sa kumpanya. Ako ang gagawin niya. Salamat po. Mga kaibigan, alam ko na marami kayong katanungan. Sa madaling salita, si Hu Sicheng ay pansamantalang bumagsak. Ngunit, hindi kailanman matutumba. Mula ngayon, 3 tao kami na mangunguna sa inyo. Sa muling pagtatayo ng isang bagong kumpanya, lahat ng mga posisyon ay mananatili. Ang sahod ay tataas ng 3% kumpara sa dati. Ang kumpanyang ito, hindi apelyido Qin, at hindi rin apelyido Su. Isang apelyido lamang ang kanya. Apelyido Ho. Tayong lahat ay nagbabantay para kay Hu Sicheng upang protektahan ang kanyang mga pagsisikap. Gusto ko lamang ipaalam sa lahat ang isang bagay. Hindi kami para sa pera. Nandito lang kami para, kapag bumalik ang aming boss, ibalik sa kanya ang isang mas malakas na kumpanya kaysa dati. Ang mga nais manatili ay pumunta kay Ginoong Shen para pumirma ng kontrata. Ginoong Qin, ako na. Kami rin. Gong Qin. Si Lan Yu. Ngayon, dapat siyang abala ngayon sa paghingi ng papuri kay Jiang Li para ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Talagang iniwan mo na ba siya ng ganito? Sa huli, siya ang iyong nakababatang kapatid. Si Lan Yu ay palaging matatag mula pagkabata. Sa hindi niya makuha, mas gugustuhin niyang sirain, kaysa hayaan ang iba na makuha. Pero hindi niya dapat. Sila ay magkaibigan mula pagkabata. Dahil sa iyong pagdating, sinira ang lahat ng ito. Ngunit hindi ako emosyonal tulad niya. Kahit na hindi ka magpakita. Hindi rin siya gusto ni Hu Sicheng. Tutulungan ko kayo, para kay Uncle Hu. Para sa reputasyon ng pamilya Qin. Ngunit ang pinakamahalaga, ayoko makita ang kapatid kong babae sa barko ni Jiang Li.
Walang pag-asa. Tia Jiang, ngayon hawak na namin ang kumpanya. Yung si Sumukoy. Bakit siya nagmamadali? Parang langgam lang siya. Durugin mo siya. Madali lang. Pero direktang durugin. Sobrang mura para sa kanya. Gusto kong makita niyang paano bumagsak si Hu Sicheng. At hayaan siyang magdusa sa kawalang pag-asa at pagsisisi. Na siya mismo ang masira. Ganito lamang. Makakabalik si Cheng sa aking tabi. Buwisit na bagay. Para sa isang babae. Nangahas ka pang itago sa akin. Ang paggamit ng 300 milyong pondo ng grupo. Upang salakayin ang Yangguang Floral. Ito ay isang mga gawaing pangkalakalan. Alam mo ba, na ginagamit ni Jiang Li ang mga dayuhang grupo para sadyang pabagsakin tayo. At pinigilan pa si Qin Ruoyan sa ating pakikipagtulungan. Ginagamit ka ng iba. Maghanap ka ng paraan para punan ang 300 milyong butas. Kung hindi, huwag ka nang bumalik sa pamilya Lu. Gising ka na sa wakas. Doktor. Kumpanya. Wala na ba? Kung wala na, wala na. Ang importante ay okay ka na. Magsisimula tayong muli. Magsimula muli. Sumukoy. Tingnan mong mabuti. Ngayon, parang inutil na ako. Isang nabigong tao na iniwan ng lahat. Hindi ka inutil. Ikaw ang aking mahal. Hu Sicheng. Naiintindihan mo ba? Ang nawala sa iyo ay isang walang laman na shell ng kumpanya. Walang umalis sa tabi mo. Bumalik si Qin Ruoyan. Nabigay siya sa atin ng pondo para magtayo ng bagong kumpanya. Tinatawag itong Rebirth. Ginoong Shen. Tag-init ng taglagas. Lahat ng pinalayas ni Jiang Li ay bumalik na. Naghihintay kami sa'yo. Naghihintay na magising ka. Upang pangunahan kami. At ibalik si Jiang Li sa atin. Na may kabayaran. Naiintindihan mo ba? Qin Ruoyan. Bakit? Sabi niya. Ito ay huling mensahe mula kay Uncle Hu. Sabi pa niya. Sabi niya, na mula kay Lan Yu, nakita ang kanyang anino. Sabi niya, kung hindi siya nagising sa tamang oras, maaaring maging katulad siya ni Lan Yu, na nilamon ng inggit at hindi pagkakaunawaan. Hu Sicheng, tingnan mo, kahit ang mga taong kasing lakas ni Qin Zong, ay may mga ganitong sandali ng kawalang katiyakan at pagkalito. Ang dinaranas mo ngayon ay pansamantala lamang. Nandito kami para sa iyo. Lalabas ka. Ang mga mata ko. Huwag kang umalis. Parang. Nakikita ko na ang kulay. Anong sinabi mo? Asul. Mga kaibigan, dumating na ang ating mga bala. Ngayon, ipapakita natin sa buong Jiangshan kung ano ang tinatawag na pagbabalik ng hari. Ilipat. Mag-ingat kayong lahat. Ito ang ating unang laban pagkatapos ng muling pagsilang. Kailangan talagang maganda ang pagkakagawa. Siyempre. Nakahanda na lahat. Nervyoso ka ba? Hindi nervyoso. Dating henyo na si Hu Sicheng. Ang unang batch ng mga gawa ng studio ay nalikha na. Lahat ay ibinigay. Salamat sa inyo na nagbantay sa lungsod na ito.
Patawag si Qin Lanyu. Director Qin. Hindi pa dumating si Director Qin ang 2 araw. Sabihin mo sa kanya. Maliban sa akin, walang makakatulong sa kanya. Maganda ang laban ngayon. Ginoong Qin. Ang late na. Tingnan mo muna ito. Ito ang kuha ng tao ko. Bago ang malaking laban. Si Qin Lanyu at ang katulong ni Jiang Li. Nagkita sa underground parking. Tiyak na siya iyon. At ito pa. Nasa allergy ka. Sa mga araw na inakusahan si Hu Sicheng ng plagiarism. Nakausap ni Qin Lanyu si Jiang Li. Higit sa 20 beses. Kaya't sadyang siyang nadulas noong araw na iyon. Mga bulaklak na sumira sa plan ni. Hindi lang iyon. Sinuri ko rin ang Nightingale Flower Shop. Ang mga dokumento ng sunog noong panahong iyon. Ang konklusyon ng pulisya ay aksidente. Dahil sa sunog na dulot ng lindol, nabanggit sa testimonya ng kapitbahay na ang oras ng sunog ay gabi at mayroong isang lindol sa tanghali. At may isang tao na tinatawag na Zhang Lan na lumitaw sa malapit. Itong si Zhang Lan, ang huling employer na kanyang pinagsilbihan, ay ang ina ni Jiang Li. Akala ko ay may malaking kaganapan. Pero ito ay ganito lang. Isa pa ring maliit na hardin na hindi pa rin nakakakuha ng pansin. Ginoo Qin, malugod kang tinatanggap. Gusto mong makita kung paano ko nakukuha ang atensyon dito. Sa paraan ng pag-arte ko. Ito ba ang headline ng Sunshine Floral? Sumukwi, huwag kang magyabang. Sa pamamagitan ng pagpapakita lang ang galing para lang makahingi ng awa. Ang murang paraan na ito, hindi mo ito magagamit ng matagal. Mas mabuti pa ito kaysa sa iba, na umaasa sa pagbebenta ng kumpanya, at pagsasangkot sa mga katrabaho, na mas mataas ang antas. Sinasabi ko lang. Qin Lanyu, nang binibigyan mo si Sicheng ng essential oil, naisip mo na ba ngayon, na minumura mo ako? Nang sirain mo ang paligsahan sa flower arrangement, hindi ka man lang naisip ang karma. Akala mo talaga, na sa pamamagitan ng mga ito, makakaya mong makalusot sa mga hindi patas na paraan. Mawawasak ang Ho Sicheng. Pinaasa mo lang ako sa iyo. Sana'y ikaw ang may kasalanan. Si Cheng ay naging ganito dahil sa iyo. Sumukwi. Naghihingalo ka na lang. Naghihingalo. Qin Lanyu. Lalo mo lang siyang itinataboy palayo. Hindi mo ba talaga iniisip na nandito ako para makipag-chat sa iyo? Halika, basagin mo ito. Tama na. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na kumilos. Luzian, may lakas ka bang makialam sa mga bagay ko? Tungkol sa'yo. Qin Lanyu, wala akong pakialam kung anong nangyari sa'yo kay Hu Sicheng. Kung ano man ang naging epekto noon. Pero si Sumukwi, hindi ka pwedeng saktan. Ginoong Qin, pakihingi po. Nasaktan ka. Tungkol sa nangyari ngayon. Salamat sa iyo. Isang salamat. Ayaw mo na akong pansinin. Sumukwi. Kailangan mo bang maging ganito sa akin? Matagal ko nang sinabi sa iyo. Hindi siya karapat-dapat na protektahan ka. Sumama ka sa kanya. Muling-muling lang kayong malalagay sa panganib. Lumayo ka sa kanya. Sumama ka sa akin. Sisiguraduhin ko. Simula ngayong araw, walang sinuman. Maaari kang kumilos ng kahit isang daliri. Ginoong Lu, talagang nagpapasalamat ako sa iyo ngayon. Ngunit, walang kinalaman ito kay Hu Sicheng. Ito ang aking desisyon. Lumalamig na ang panahon. Huwag magkasakit. Kahit papaano, hayaan mong mag-alala ako bilang isang kaibigan. Sandali lang. Okay lang ba? Ang aking kasintahan. Hindi pa kailangan ng iba na magpakitang gilas. Hu Sicheng, akala mo nakatago ka lang sa maliit na lugar na ito. Makakaalis na. Ang komersyal na pagsalakay ni Jiang Li sa iyo ba? Ito ay aking usapin. Hindi mo na kailangang mag-alala pa, Ginoong Lu.
Abala pa kami. Huwag nang mag-alala. Kung mayroon akong impormasyon tungkol kay Zhanglan. Ano ang gusto mong sabihin? Zhanglan, nasa Yangtze Rehabilitation Center. Kasalukuyan, ito ay pag-aari ng Lu Group, sa ilalim ng kanilang kumpanya. At saka, noong ikaw ay nasa ospital, si Jiang Li ay nagpadala na ng tao rito. Nagsagawa ng mga proseso. Naghahanda na siyang ilipat siya mula sa Jiangsheng. Sa kasamaang palad, nahanap ko siya sa isang sitwasyon, nakapagpabagal ng kaunti. Ang iyong mga kondisyon, mula sa simula, kami ay mga kasosyo sa negosyo. Hindi ba? At ang tunay mong kalaban, ay hindi kailanman ako, kundi si Mukui, ay isang pribadong alitan lang natin. Pumasok ka, usap tayo. Ang kondisyon ko ay napakasimple. Una, pagsabihan si Kinruoyan na ibalik ang pakikipagtulungan sa atin, ang pamilyang Lu. Pangalawa, kailangan kong personal na ipadala si Jiang Li sa loob. Ginagamit niya ako bilang sandata. Ginagawa akong kasangkapan para supilin ka. Nagdulog ka pa sa akin. Namuntik na akong maalis sa pamilya. Itong utang na ito, kailangan kong bayaran. Ako si Lu Ziyan. Kaya, ano ang balak mo? Napakadali. Sa harapan, patuloy akong makikipagtulungan kay Jiang Li. Maaari pang lumalim ang aming relasyon. Makakakuha ako ng higit pang tiwala mula sa kanya. Sa likod ng mga eksena, ibibigay ko ang lahat ng plano ni Jiang Li sa iyo ng mas maaga. Kayo ang responsable sa pag-alam ng katotohanan tungkol sa Nightingale Flower Shop. Ako ang bahala. Sa likod ng mga eksena, nabigyan siya ng nakamamatay na suntok. CJ, tungkol kay Kinruoyan, pupunta ako at kakausapin siya. Gaano pa kaya katagal pa kayang mag-antay si Zhanglan? Yung taong si Jiang Li, mataas ang pag-iisip niya. Ako lang ang pwedeng tumulong na mag-antay pa kayo ng 48 oras. Sa rehabilitation center, kailangan nilang bigyan siya ng malinaw na sagot tungkol sa paglilipat ng ospital. Ito ang Cloud Creek Sanatorium. Ang pinakamatataas na access card. Bukas ng hapon ng 3:00. Gaganapin sa sanatorium ang lingguhang inspeksyon ng linya. Sa oras na iyon, lahat ng monitoring ay isasara. Ang pagkakataon ninyo, isa lang ito. Sumukui, tutulungan kita. Hindi para magpasalamat ka sa akin. Lang. Ayoko nang makita kang nasasaktan pa. Tita Zhang. Ay, Tita Zhang. Huwag kang matakot. Hindi kami ipinadala ni Jiang Li. Hindi ko kilala si Jiang Li. Kayo, mali ang pagkakakilala ninyo. 11 taon na ang nakalipas. Nagtatrabaho kayo sa Nightingale Flower Shop bilang tagalinis. Ano talaga ang nangyari noong araw ng lindol? Ako. Noong araw na iyon. Iyon. Yung sunog ba ay pagkatapos ng lindol? Tita Zhang, alam namin na ikaw ay mabuting tao. Sa mga nakaraang taon. Siyempre, ikaw rin ay nagdusa ng labis, di ba? Hindi ako. Hindi ako nagpasimula ng apoy. Tita Zhang, noong araw na iyon, nakita ninyo mismo. Nakita ninyo na nag-aaway ang nanay ko at si Jiang Li. Tama ba? Gusto ko lang malaman. Ang aking ina, paano siya namatay talaga? Jiang Li. Jiang Li. Jiang Li. Yung sunog na nangyari noon. Si Jiang Li ang nagplano yon. Yung mapanirang babae. Hindi sapat ang testimonya ni Zhanglan. Isa siyang testigo na may bahid. Madaling mapapabago ni Jiang Li ang kanyang testimonya. Kailangan nating talunin siya sa negosyo, ng lubusan, upang mawala ang lahat ng kanyang proteksyon. Ito ang isang teknolohiya na pinag-aralan ng aking ama habang siya ay buhay. Fluorescent na kulay ng bulaklak. Kung magtatagumpay tayo, ang mga bulaklak ay maaaring maglabas ng liwanag sa ilalim ng partikular na ilaw. Ng kusa, ito ay magpapabagsak sa teknikal na hadlang sa buong industriya. Ito, ang aming panlaban na armas. Ito, talagang isang katang-isip. Maganda ang ideya. Ngunit, gaano katagal mula sa manuskrito hanggang sa tapos na produkto? Wala tayong ganong karaming oras. Natatakot ako. Wala tayong oras bilang opsyon. Nagsasaayos din siya ng katulad na konsepto. Kung siya ang mauunang makabili, mawawala ang ating teknikal na kalamangan. At magiging wala na ito. Kailangan nating makipag-agawan sa oras.
Dapat nating matapos ang teknolohiya. Bago siya makumpleto ang pagbili. Pag-aralan ito. Hoy, Assistant Lee. Ako si Wang. Kamusta na? May balita na ba? Meron. Ngayon, nagmungkahi si Ho Si Cheng na dapat talagang pag-aralan ang teknolohiya ng fluorescent na kulay ng bulaklak. Maganda. Patuloy na magbantay. Iulat agad sa akin kung may anumang progreso. CJ. Yung Assistant Lee. Tungkol sa aking asawa. Gasto sa operasyon. Naiintindihan. Basta sumunod ka. Hindi ka mawawala ng pera. Hindi pa rin ito sapat. Hindi kayang tiisin ng mga selula. Huwag masyadong pilitin ang sarili mo. 5 ng araw na hindi ka natutulog. Ayos lang ako. Si Cheng. Hindi natin maasahan ang pag-asa na nakasalalay sa isang bagay. Kailangan mo rin sa pang-araw-araw na operasyon ng studio. Kung hindi natin maipapagawa ang teknolohiyang ito, ano ang gagamitin natin laban kay Jiang Li? Paano kung maipapagiganti ang aking ina? Pasensya na. Walang anuman. Sigurado akong magtatagumpay ka. Naniniwala ako. Katatapos ko lang. Tumahimik ka. Inumin mo ito. Ay naku. Tapos matutulog ka na. Babantayan ko ang data. Anong mga progreso? Agad kitang tatawagan. Ay naku. Matulog ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan na mag-isa. May paraan. Tiyak na may paraan. Tiyak na mayroon. Si Tita Ho ay napakagaling. Siguradong naranasan na rin niya ang katulad na sitwasyon. Si Hu Sicheng. Tingnan mo. Buwan ng orkidyas. 你看这个设计，这花真有意思。你看这个，这是怎么想的？你还记得上次的作品吗？哎，新派有点方法看。 Nagawa na. Sa panig ni Jiang Li, talagang ginamit nila ang mga peking parameter na nalik natin. Natiyak na ng mga tao ko. Yung sinasabi niyang epekto ng liwanag sa gabi. Oras ng pagliwanag, hindi kayang tumagal ng 5 minuto. Sa media at sa komite, nakausap ko na sila. Ang mga tao ng pulisya, nakadeploy na rin sa likod ng entablado. Ngayon, tanging tagumpay ang pinapayagan. Huwag kang bibigwin. Alaynan. Ito ang hatid ko sa inyo. Isang makasaysayang obra. Ang walang hanggang liwanag. Bakit ganito? Yung inutil na si Wang Engineer ang nagbigay sa akin ng mga parameter. Huwag ito. Mga kaibigan, ang ating walang hanggang liwanag. Nagpatawa lang ako ng kaunti sa inyo. Ito ang pangunahing nais kong iparating. Sa aking gawa, pangunahing ideya. Liwanag. Tunay na nagniningning. Ngunit ang katahimikan sa dilim ay isa ring uri. Isang kakaibang kapintasan, di ba? Di ba? Walang pakundangan. Wala kang kaalam-alam. Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan ang kasuklam-suklam na gawain ng isang magnanakaw. Hindi ka lang nananakaw ng gawa ng iba, kundi nagbabaluktot ka pa ng katotohanan dito. Nagsisinungaling ka. Anong ebidensya mo?
Ebidensya. Ebidensya. Ito ang aking gawa. Mas maliwanag kaysa sayo. Mas matagal kaysa sayo. Sapat na ba? Ikaw. Ikaw ang nagtatanim ng inggit sa akin. Pareho lang tayo. Si Jayang ay gumagamit ng peking impormasyon at laban sa presyo. Kapag nakikipaglaban sa atin, bakit hindi mo naisip na darating ang araw na ito? Sumukoy. Ikaw, masamang tao. Tiyak na ikaw ang nagnakaw ng mga gawa ni Jayang. At ngayon ay ibinabalik mo sa akin. Kinlan Yu. Hindi ka pa rin nagigising sa katotohanan. Yung sinasabi mong ideya ni Jayang. Pero ito ay sadyang aming ibinunyag sa'yo. Siguradong ninakaw ninyo ang gawa ni Jayang. Ikaw ang nagnakaw ng winning entry. Humihiling ako na itigil ang kompetisyon. Malubhang paglabag sa sikreto ng kumpanya namin, na ginawa ng studio ni Director Hu. Pagnanakaw ng ideya, at pagpapalit ng mga likha. Tama. Ito ay isang paglapastangan sa sining, at isang kawalang katarungan sa lahat ng kalaho. Mga hukom. Ito ay napakahalaga. Kinausap ko ang komite ng organisasyon. Agad na bawiin ang kwalifikasyon ni Hu Sicheng sa kompetisyon, at isagawa ang masusing investigasyon sa insidenteng ito. Sinasabi ni Jayang na, ninakaw ko ang iyong ideya. Kung ganoon, mas mabuti pang. Kumukuha tayo ng isang tagapamagitan. Hayaan siyang magbigay ng hatol. Sumukoy, dumating na ang iyong katapusan. Ginoong Jayang, nandito si Lucian para tumulong sa atin. Magandang araw sa mga hurado. Ako ang namamahala sa Lu Group. At sa dalawang kumpanyang nag-aalaga ng bulaklak. Sila ang eksklusibong tagapagbigay ng mga bulaklak para sa paligsahan na ito. Ibig sabihin, lahat ng kanilang kasunduan, mga materyales para sa paghahanda, lahat ay galing sa pamilya Lu. Kaya, mayroon akong pinaka-orihinal at pinaka-kumpletong mga tala ng pagbili na malinaw na nagpapatunay kung sino talaga ang naglaan para sa kompetisyon. Unang bumili ng mga mahahalagang bulaklak na ito. Nakita mo na, di ba? Hu Sicheng. Sumukoy. Kayo dalawang magnanakaw. Anong pang sasabihin niyo pa? Kinlan Yu. Sino ang nagsabi sa iyo tungkol kay Kinlan Yu? Totoo ang order na ito. Ang kumpanya ni Jayang. Talagang bumili sila ng mga bulaklak 3 araw ng maaga. Ngunit ang dahilan kung bakit nila ito ginawa ay dahil ang binili nila ay ang mga in-order ko ng maaga. Sinasadyang nilang binahagi ang peking balita at ang purchase order na ito ay peke ko rin ginawa para sa kanila. Lahat ng ito mula sa simula ay plano ko kasama ang River Studio para lokohin ang magnanakaw. Ikaw, nagsisinungaling ka. Negosyo. Ikaw ang unang nakipag-ugnayan sa akin. Tama ba? Lucian. Basta tutulungan mo ako na ibigay sa akin ang plano ni Hu Sicheng. Ikaw ang magiging bahagi ng kumpanya namin. Nag-iisang tagapagtustos. Tama. Aaminin ko. Si Kinlan Yu. Naiinggit kay Hu Sicheng. Sadyang ibinenta niya sa akin ang plano. Wala rin akong kasalanan. Tungkol dito, wala akong kinalaman dito. Talagang hindi mo makikita. Ganito pala iyon. Tama. Ganoon ba? Talagang wala kang kinalaman dito. Kinroyan. Ito ay tungkol sa amin at kay Hu Sicheng. Hindi. Ngayon, ito rin ay usaping pamilya ng Qin. Mga Ginoo, maliit na pandaraya sa negosyo. Marahil ay makakapagpatuloy pa ang ilan sa mga tao. Ngunit ang utang na dugo na naipon 15 taon na ang nakalipas. Ngayon ay dapat ng bayaran. Jayang Li. Tinamdaman na ni Tia Jayang ang katotohanan sa akin. Jayang Li, ikaw ay inakusahan ng multiple na pangangalakal na krimen. At sinadyang pagpatay, na rekto kang arestuhin. Bitawan mo ako.
Bitawan mo ako. Ginoo Ho, huwag kang masyadong magyabang ng maaga. Pumasok man si Ginoong Jiang. Pero hindi ninyo kayang galawin ang kanyang EFI na kumpanya sa ibang bansa. Basta't nandyan siya. Si Ginoong Jiang ay magkakaroon ng pagkakataon na makabangon muli. Impossible. Hindi ito possible. Kahit anong kalkulasyon ni Ginoong Jiang, ay hindi niya naisip na may naiwang detalye sa akin. Noong panahon na iyon, kinuha niya ang manuskrito mula sa aking ama. Hindi lamang ang teknolohiya ng fluorescent flower, kundi pati na rin mga bagay na kayang magdulot sa kanya ng pagkatalo, na hindi niya inaasahan. Patakaran sa patente. Ngayon, pwede na kayong umalis. Umalis na. Simula ngayon, Sunshine Floral. Opisyal ng pinalitan ng pangalan bilang Kinmokoa Floral. Magandang pangalan ah. Ang wika ng bulaklak ng hibiscus ay proteksyon. Siya ito, na nagprotekta sa akin, at nagprotekta rin sa kumpanyang ito. Kasabay nito, ipinapahayag ko, ang hibiscus floral art ay magbibigay ng libreng pangunahin na patent ng teknolohiya ng fluorescent na bulaklak sa buong lipunan. Libreng-libre ito. Ginoong Ho, bakit po? Ito ay isang patent na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, dahil ang sining ay hindi dapat mapangmonopolyo. Kasabay nito, nais ko rin, na ang teknolohiyang ito ay makapagbigay ng liwanag sa buhay ng mas maraming tao. Pasensya na, nandito ako. Hindi ako nandito para pakinggan ang iyong paghingi ng tawad. Gusto ko sanang sabihin sa iyo, pinatawad na kita. Bitawan mo na, at patawarin mo rin ang sarili mo. Ito lahat ay inihanda mo. Akala ko dati, ang mundo ko ay laging kulay abo. Hanggang sa nakilala kita, doon ko lang natuklasan na may isang kulay sa mundo na mas nakakasilaw kaysa sa bahaghari. Ang pangalan niya, tawagin mo si Sumukui. Mukui, handa ka bang maging bahagi ng aking mundo? Ng liwanag ng alaala. Nagpasya kami. Itayo ang pondo para sa pag-unlad ng liwanag. Simula ngayong araw, taunang magbibigay ang Jinqui Floral Art, 30% ng kita. At libre ang teknolohiya ng fluorescent na bulaklak. Ipagkakaloob sa mga kaugnay na institusyong medikal at pananaliksik upang matulungan ang mga tulad ni si Cheng. Mga kaibigan na dati ay nabubuhay sa madilim na mundo. Mas maramdaman ang makulay na mundong ito. Sige na, magandang sinabi. Ayos. Designer Hugh. Ngayon ang mga bulaklak ko ay wala pa rin kaluluwa, mga halaman ba? Sila ay katulad mo, na kailangan kong gamitin ang aking buhay upang unawain at protektahan ang buhay